Pinagpalang araw sa inyong lahat at welcome ulit sa ating panibagong episode dito sa Payong Kapatid! Welcome din po sa ating naman panibagong kwentuhan, tawanan, at syempre pagbibigay gabay at payo sa ating mga kapatid na humihingi po ng tulong. No? And alam niyo po, ito ay naway makatulong sa atin sa paglago ang ating mga pananampalataya. At ako po ang inyong kapatid na si Kuya Bong. Ako naman si Kuya Erwin at kasama rin natin dito ang bukod tanging Gen Z ng ating panel na si Attorney Hannah. Si Ate. Nanggaling na po sa inyo yan, Kuya. Akala ko po kayo po yung Gen Z, pero thank you for joining us, mga kapatid. At hindi lang po ako nag-iisa. So, meron din po tayong active din po na miyembro ng ating Payong Kapatid. Nandito po si Ate Pepper and Kuya Berwin. Yan, pinagpalang araw po sa lahat ng ating taga-subaybay. Yan, samahan niyo po kami sa isa na naman makabuluhan na talakayan dito po sa Payong Kapatid. Yes, at syempre, ako nga po si Ate Pepper. Don't forget to like and subscribe sa mga social media platforms po ng Payong Kapatid sa aming YouTube, Facebook, Instagram, at syempre may Spotify na. Yan. Praise God. Ano? Yan, since June na at nagbalik eskwela na ang karamihan sa ating mga mag-aaral, pag-usapan natin ngayon at ang excellence at mga realidad na kasama nito. Ayan, alam nyo, ang excellence kasi, ano yan parang core values ng maraming kumpanya yan. At kaya hindi yan natatapos sa pag-aaral, ang pagiging excellent. Pag-uusapan din natin ito in a Christian perspective. Ano ba ang expectations sa atin sa pagiging excellent? Pwede na ba sa atin yung pwede na? Umpisahan na natin ang ating talakayan. Diba? Ano? Ay, lahat po tayo ay nag-aaral naman, patuloy na nag-aaral Siyempre, po. Siyempre, di lang siyempre. tayo humingi ng baon. Yes, tama po Pero yan. patuloy tayo nag-aaral sa ating mga kanya-kanya mga buhay. So, ano nga ba yung sinasabi nilang pwede na to, okay na yan, di ba? So, dapat ba natin itong tanggapin at manatili dun sa, kumbaga, mediocrity na okay na to, pwede na. And siyempre bilang Christian, napaka-importante that whatever we do it heartily unto the Lord. Hindi lang tutungkol sa bayan o sa kumpanya o sa pag-aaral para magkaroon ng honor, kundi talagang we have to do it with all of our hearts. Kasi nga, sa Panginoon natin ito ginagawa. At ang ganda lang, tayo pa rin ang may pakinabang, di ba? Kaya po itong bagay ng excellence ay crucial sa lahat ng tao. Totoo yan. Kumbaga, basically, dapat binigay sa'yo ng Diyos yan. May purpose ang Diyos dyan. Galingan mo. Diba? Galingan mo. Hindi, isang ang anggulo na napapag-usapan din namin minsan is yung galing ng tao, sipag ng tao, when it comes to excellence, minsan nagbabase sa sweldo, Kuya Bong. So which is mali rin, di ba? Kasi pagka minsan pakiramdam ng empleyado o ng isang tao nagtatrabaho, pagka maliit yung sweldo, okay na yan, pwede na yan. Kulang naman eh. Pero tama si Kuya Bong kasi bigay ng Diyos yan, nagtatrabaho ka, bigay mo ang lahat mo dahil sa Diyos galing yan. Kaya tulad na sinasabi mo, it must not be accidental. It must be intentional. Kasi, di ba, sasadyain mong gawin yun para sa Diyos eh. So, intentional yun. Dalawa yung kaaway ng excellence actually. Isa yung pagiging mediocre, tulad na sabi niya. Pwede na yan. Isa yung perfectionist na hindi ka titigil hanggat hindi mo nakukuha yung perfect na sa tingin mo, perfect. Ano kang difference talaga? Ako, ang naisip ko lang, kunyari, kumukuha ka ng exam, ang perfectionist gusto niya 100% parati. Yung excellent, 98%, 96%, pero siya ang pinakamataas. Excellent. Yun Pero parang, di ba, Kuya Erwin, Kuya Bong, mga ate, parang pagdating dyan, magbabase pa rin kung ano yung heart mo, no? Yes. Importante yun, no? Kasi yung heart mo, bakit ka perfectionist? Maaaring may heart problem tayo, may pride, or may something, di ba? So, pwede rin yun na dapat bantayan din. At saka, giving your best does not mean you will be perfect. Basta as long as you have given your best. And saka, minsan alam niyo yung best, tinitingnan mo rin kung yan ba yung tamang pagkatao mo. Kasi minsan, we give our best, pero hindi ng calling natin, hindi ng ating giftings. Kaya tuloy, nagiging incompetent tayo o kaya naman
pitfalls na parang hindi tayo nagiging excellent. For example, isa sa mga sakit natin mga Pilipino, for example lang yung parang we insist na yung anak natin to get a certain course or career na dahil malaki kita. Hindi dahil yun ang gift nila. Hindi dahil yun ang kanilang, doon sila magaling. O kaya doon ang kanilang passion. Di ba? For example, pagiging abogado, ang tanong lagi, talaga bang may passion ka for justice? O dahil sa isip mo lang, ito, lucrative itong work na ito. O kaya yung bata tuloy, kahit hindi niya gusto at hindi niya expert, kumbaga hindi niya doon ang kanyang forte sa buhay, napipilitan siya. Tapos, pag nag-fail na siya, sabi niya, bobo talaga ako, hindi ko talaga kaya. Ang totoo, hindi siya bobo. Hindi siya lang nailagay sa tamang lugar. Di ba? Kasi may mga ang talino ng tao, hindi naman pare-parehas yan eh. Di ba? Pag pinilit mo sa isang bagay na hindi niya lugar, para siyang bobo talaga eh. Di ba? Yun ang problema. Kaya when it comes to excellence, is finding who you are, finding where you are good at, and of course, giving your best. Kasi baka magaling ka nga doon, hindi mo naman binibigay yung best mo. You can graduate cum laude, but yung potential mo, summa cum laude, sayang. Di ba? Hindi naman necessarily perfectionist yun. It's just a matter of sayang you were not able to achieve your fullest potential. Siyempre, ako po, nagtatriathlon ako. So may mga triathlon po. So may mga... Tatry lang. Tatry. So may mga courses na short distance, merong Olympic distance, meron long distance talaga, may half siya, ganyan. So depende. Kumbaga, kung ano yung goal ko, doon, maganda rin pag-usapan yon. Kung anong goal mo sa buhay, minsan doon din nagbabase kung anong lalim ng dahilan mo, kung ba't mo ginagawa, kung ba't mo gusto pang galingan, di ba? Ngayon, kagaya ko po, nasa age ko, ako ang tawag ko na lang sa sarili ko, pilit athlete. Hindi na elite. Pilit na lang po. Kasi my aim is just to complete the race. Hindi na compete with anybody. So, ganun. I think sa sports, pagdating doon, ako complete na lang eh. Hindi na ako para makipagbanggaan. But still, yung pursuing excellence, andun pa rin because I train. There's discipline. There's commitment. So, there's perseverance. So, andun pa rin siya. Pero yung level ng goal ko, nagbabari na siya when it comes to sport. Well, if you don't mind, bakit mo gusto siya? Halimbawa, ba't mo siya gustong gawin? Sport Sport, Kuya Bong eh. So parang basketball. Sa iba, basketball. Pag may liga, sali ng sali. Laro ng laro, sport yun eh. So sa akin, ang naging take ko lang, since matagal na ako runner talaga, marathoner ako, Kuya Bong, bago pa ako mag-bike tsaka mag-swim, na-enjoy ko talaga siya because doon ako binago ng Panginoon eh, physically. Ginamit ng Panginoon, 210 pounds So, in ako. other words, it helps you as a person Opo, it to helps. become who you are. Tama Kaya po, importante. tama Kasi po. ako, kunyari, sports din. Gusto ko, athletic lang ako. Athletic. Medyo mabigat po yun Bigat kasi... to, no? Kasi parang weight sa army. ano. Hindi, nagmamadali ka, ang hirap. Balance yung hawak mo ng... Tapos bumuyain mo pa yun, ang hirap eh. Well, I'm saying, kasi kaya ko tinanong yun. Tama yun kasi if it improves him as a person, ang galang laking bagay yun. Kasi may mga tao, they enter into something na basta lang, matapos ko lang. Ganun lang. So what? So after that, what? Di ba? Parang ganun. Ito nga po, Kuya Bong eh, para lang po, true story naman din to. Yung nag-Ironman ako, nag-training ako for 5-6 months. Nakikita nyo naman po, nagsiswimming ako bago pumunta dito. Did you know yung competition itself? Competition, sa swim pa lang, wala pa ako sa kalahati. Nahirapan na ako huminga. Competition itself. For 6 months, pinagandaan ko yun. Actual competition itself. Last June 7, last Sunday. Last June 7. So swim pa lang, natamaan ako ng isang swimmer, yung goggles ko natanggal. Aray, oh. So syempre, may panic ka na kagad, nahihirapan ka huminga. To cut the long story short, after all the trainings, kaya maganda yung pinipoint ni Kuya Bong eh. After all the trainings, gusto ko sanang makomplete man lang yung course. Kahit napakahirap nun, gusto ko mag-complete. Kaya lang, nung hindi ko na-complete, ano ngayon ang pakiramdam ko? Number 1, binigay ni Lord to at may purpose yun. Bakit? Kasi nag-benefit din yung body ko and health ko throughout the training days. Yeah. Yes, masarap yun, masarap mag-complete, masarap yung medal, accomplishment. Pero, katawan mo pa rin yun eh. Dahil sa training mo, lumakas pa rin yung katawan mo, naging healthy ka pa rin, so walang tapon, especially pagka kay Lord ka. Kuya Bong talaga naka-depend. Positive na nangyari. Opo. Kasi in my case, no, parang whenever I enter into something, I was very intentional and purposeful eh. Kasi halimbawa lang, nag-biking ako. Kasi I want to share the gospel and to win the person sa Diyos. And in fact, hindi ko lang siya na-win. Hindi, actually, Christian naman na siya. Kaya lang, na-win ko siya to become part of my
D group. Kasi ano naman ako, nag-shooting competition naman ako. I joined, again, to win somebody else. And yung ganun ba? But I give my best, di ba? Nagpa-practice talaga ako. Win mo siya. Oh. Hindi mo Okay, kasi kailangan manalo ako kasi kung hindi, walang dating di ba? Walang dating So, binayaran ko siya. joke lang. Walang ganun, baka maniwala kayo. Parang you give your best. You train. Akala ko tinutukan mo kasi Hindi. Meron din siya pa rin. Pero you train. In other words, parang marerespeto ka nila because you are giving your best. Yeah. Alam niyo, nagbabike ako, nahimatay pa ako nahimatay pa ako kasi ka talagang, puyat Laging puyat. Tapos nahimatay ako. Pero nakita nila yung sincerity of my heart na I'm doing it kasi nga, andun ako for them. Ayan, so. Kayo naman po, Ate Pepper, parang para sa inyo, ano po yung excellence and how can you say na, dapat ba dati yung manatili sa pwede na, bahala na, okay na to? Sa akin, it's the same thing. It's just really doing your best. Yung heart mo na, you give your heart to it. Yung kung anong ginagawa natin. Tsaka nagets ko yung kay Kuya Berwin din, kila Kuya, na, kasi sabi nga sa Bible din, di ba, whatever you do, whatever you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Yes. Hindi kasi natin pwedeng hindi talaga isama si Lord. Ngayon, paano yung mga walang Christian faith, di ba? So still, kahit hindi yung ibang tao, kahit hindi yan nakakakilala sa Diyos, still yan may puso yan Kung ginagawa ba nila, kung para kanino nila ginagawa at kung ginagawa nila yung best nila. Pero syempre, mas maganda nga if kasama to glorify the Lord. May purpose na kasama. Tsaka sa tao, gusto nila magtagumpay sa buhay. Ang tanong, how much are you willing to pay? Di ba? Yung to succeed. And obviously, part of that is to be excellent. Tuloy mga bata, nangangarap sila to have a better future. Hindi naman sila excellent Parang akala nila aksidente lang lahat yun. Uy, naging digital creator o kaya influencer. But those influencers, they gave their best. And talagang they try to be creative as much as they can. Hindi naman yan automatic. Hindi naman yan basta nahulog lang sa langit na parang yan talagang binigay nila yung kaya lang gawin para lang para maging above. Kumbaga, in terms of competition, na they're better. Kasi ang tanong lagi, what can you offer that others could not? Diba? Kaya yung excellence na yan, you are unique as an individual, and in your uniqueness, you give your best to God, and you give your best talagang to honor Him. Yun, siguro ang gandang definition po na we give our best to God, we honor God, and we please God. Siguro yun yung po yung definition ng excellence. Pero, ang dami po mga tanong dito mga kuya ate, kasi we are now living in a fast-paced world talaga na parang ang bilis. Kailangan ba dapat ganito, lalo na yung pressure of the world, right? Na parang dapat ito na tayo, dapat globally competitive na tayo, internationally competitive. You have to upgrade your skills, you have to upgrade your mindset. And many people parang being overwhelmed. Kaya meron ditong kapatid natin nagtanong na, ang anak ko po ay nade-depress kasi dahil hindi siya excellent sa school. At lagi niya sinasabi, hindi ako magaling. At nawawala na siya tuloy ng ganang pumasok. So, pero ang tanong, bilang isang magulang, bilang isang tatay, paano ko ba ma-encourage yung aking anak na patuloy magsumikap at patuloy na paglabanan itong kanyang nararamdaman at magpatuloy pa rin basically sa buhay? Napakagandang tanong yan. Si Kuya Erwin, alam na. Sinabi ko na, buka na yung bibig niyo nararamdaman ko. Excellent talaga. Ayan, ang model yan. Ang model. Excellent. Excellent in passing it to others. But anyways, Assist, ayun. maganda yung tanong, yung nadidepress yung bata kasi ayaw na niya, he does not want to give his best. Ayaw na niya mag-try. Number one, sa akin, alamin mo kung anong pinanggagalingan mo. Kasi kung minsan baka kaya ganun ang galing niya dahil pinupush ng nanay o ng tatay na maging perfectionist, excellent. Na may mga kilala ko diyan, maraming nagsusuicide dahil diyan. Dahil sa standards na ini-impose ng parents. Pangalawa, nako-compare sila sa kapatid. Bakit hindi ka pwedeng
tulad ni kuya mo, no, di napipressure yan. So, baka naman no, yung standard ng excellence nila, perfectionism na. So, hindi na nakaka-encourage. Kaya nga, alamin mo yung kwan, saan nanggagaling yan. Tapos, encourage mo siya. Maraming mga tao na nasa mataas na position in the past and even in the present na nag-fail. Nag-fail talaga sila. For example, alam mo ba sa unang try ng bar exam sa Amerika, nag-fail yung Michelle Obama, I think baka pa si presidente, but hindi sila agad nakapasa. Meron naman bilib na bilib ako, hindi nag-aral sa law school pero nakapasa dito sa bansa natin. Sila, I think they have their own standards. Hindi sila nape-pressure. Sila nagpe-pressure sa sarili na, and obviously naging excellent yung kanilang performance. Saka kasi dito, sabi niya na parang hindi ako magaling. Ang tanong, saan? Kasi iba-ibang galing ng tao. Lalo na, discover nila yung multiple intelligence, di ba? So, ano yung galing mo? Baka naman pinipilit ka sa isang bagay na, hindi ka magaling doon. Pero it doesn't mean hindi ka magaling. Di ba? You have to find out, at bilang magulang, tulungan din natin makita ng anak mo saan siya magaling. Kasi mahirap na itulak mo siya lagi doon. Kaya madi-discourage talaga. Pero kailangan makita niya saan siya magaling. Kasi may magaling sa sports, may magaling sa arts, ang dami, iba-iba eh. So doon mo siya tulungan. Ngayon, the other subjects, kasi naman sakit sa atin ko, in other subjects, yun pang support na lang yun eh. Parang don't force them to excel in terms of high grades na standard natin. Pero excellent siya because he gave his best. Yun lang naabot niya. Pero okay na yun kasi excellent pa rin yun. Diba? Ang masama, yung nakita mo, tamad talaga. Iba naman yun. Pero minsan kasi, iba tinatamad dahil hindi rewarding eh. Dahil nga, hindi sila doon magaling. So parang kahit anong effort gawin nila, parang wala nangyayari. So dapat, i-encourage natin sila. Yung effort mo, yung effort, ini-encourage mo yun. Kaya hindi yung result lamang. Diba? Tama po yung Kuya Bong sinabi niyo encourage. Kasi sa amin, sa bahay, yung mga anak ko, hindi kami nagkulang sa kanila na sinasabihan namin sila mag-aral maigi, mag-aral kayo, mag-review kayo. But then again, pag dumadating na yung report card, nakikita namin na hindi sila top-notch, hindi sila top 10. No, minsan, saktong pasa lang, 85, 91, ganyan lang sila. Pero kami, the word encourage, hindi namin sila dinidiscourage. Kumbaga, okay yan, at least pasado. Pero we believe that you can do more. Siguro, minsan kasi, kaya yung mga bata, sinasabi nilang hindi sila magaling. I'm not saying all, pero sinasabi nilang hindi sila magaling kasi meron silang standard eh. Merong naging usapan o agreement yung family or magulang. Sa amin kasi, since we practice open communication, Kuya Bong, okay kami doon. No problem yan. Ayos yan. At least pasado ka. But we believe you can do more. So, balance of time, hindi lang education, but hindi sa sports. Yung mga anak ko, nagtatriathlon din, nagbabasketball din. So, ganun din yung mga activities nila. So, ganun. Saka we encourage the effort, not the result. For example, good ang galing mo. Nilinis mo yung kwarto. Again, bakit mo inano yung kwarto dahil malinis? Dapat, alam mo, I really appreciate how you have considered to clean your room. And alam nyo, that alone is an encouragement. Hindi ka lang doon sa result, kundi the very effort that he exerted. Malaking bagay yun eh. And doon tayo nagkakamali madalas. Kasi gusto natin yung result ang ina-appreciate, hindi yung effort. Importante yung effort. Yes, ako din po siguro, I want to give emphasis din dun sa part ng may factor din na let us, as parents, let us not also allow our kids to be on the social media all the time. Kasi sometimes, nako-compare na nila yung excellence dun sa mga nangyayari sa ka-age nila. Lalo na po ngayon na lahat halos ng mga Gen Z is pagkasikat ka, yun ka. Kapag nakakapag-travel ka na at your age, yun ang excellence. Ano ka ba? Gen Z ka eh. So, yun po yung sa akin siguro na wag natin din i-allow sa kanila na ang basis ng excellence is yung sa ibang tao. Hindi kino-compare. Hindi kino-compare. Very good. Ang ganda nun.
Okay. No, siguro, Opo. yung Ngayon nabanggit nyo kanina po na meron dapat, para minsan iba-iba kasi sobrang taas naman ng standard of excellence. Bilang isang siguro mga magulang, minsan kasi doon nagsisimula yung pressures, no? And with other people as employer, yan. Bilang someone who has the authority to impose standard of excellence, paano ba masasabi natin na ito yung tamang standard of excellence? Kasi sabi natin, iba-ibang approach iba-iba dapat. So, what is really the motive? Siguro makikita natin na papaintindi natin sa kanila na ito yung standard of excellence na. And saan natin to i-anchor? ayun, mahirap yun. Kasi, una-una, when as parents, we encourage the effort. But when it comes to work, meron silang set of standard talaga yan eh. Ito yung excellent standard. Ngayari, para for you to be excellent, di ba sa grading, ito yon. Eh ngayon, ikaw naman as parents, you are to explain, yes, that is the standard of excellence para sa school ninyo. But since hindi ka talaga para doon, ibig sabihin, hindi ko sinasabing hindi mo kaya yan. Ang sasabi ko, ito palang kaya mo sa ngayon, at least you gave your best, you are excellent. Diba? But later on, God willing, as you are faithfully doing your best sa bagay na to, the Lord will increase that capacity. So relax ka lang. Hindi mo kailangan madaliin ha. Parang you go with the pace nung anak mo, you go with the pace of the people na performing. Consideration and journey. Yes. Sa akin naman siguro, one standard of excellence is you are able to please kung sino man yung gusto mong i-please. Kung ang Diyos, di ba, yan ang standard of excellence mo na hangarin mo na marinig sa Kanya, well done, good and faithful servant. Yan. And sa atin, siguro parents, but kasi kung minsan yung parents, unreasonable yung standard. Gusto na parating summa cum laude, sumama sa barkada, ganyan. Oo. Kailangan parents mag-adjust din. Alamin nila kung anong kakaya. Tama yung sinabi ni Kwan eh. Agree ako doon kay Kuya Bong eh. Kung saan siya magaling, dapat yun ang Kwan, i-press mo sa kanya. Dapat yung parents alam nila yan. Kaya kung alam nila yung anak nila magaling sa sports, tulad mo, i-encourage sila sa sports na lang. Yung academics, bonus na yun. Sabi nga ni Kuya Bong. I think it works two ways. Pero yung bata should work to please his parents. Kung ano yung reasonable expectation ng parents, dapat gano'n. Kasi yung word na pwede na, alam mong pwede pa eh. Yung tumigil ka na, yun ang mediocrity. Pero pag alam mong pwede pa at talagang ginawa mo naman talaga, and doon ang dumating, yun na yun, you gave your best, di ba? Yun yung idea, basta tiyakin mo, hindi pwede na, kundi kung pwede pa. Kung hindi na talaga, di praise God, nandun na yun, yun na yun. So, yan din, sa akin, on a personal level, dyan yung aking mga regrets in life. Mayroon tayong mga regrets in life na sana pinagbuti ko yung pag-aaral ko. Hindi ako masyadong sumama sa mga Parang familiar yan sa akin. Yan, kasi Hindi, may kanta niyan. I think tama yung parents ko in expecting that I could have done better. Yan. Oh, yun, tama. Naalala ko rin kanta, doon lang. Doon lang. O, diba, sabi, kung natapos ko ang aking pag-aaral dahil sana'y mayroon na akong dangal. Di ba? Sabi niya, nahinaharap sa iyo at may pagyayabang. Sa panaginip lang ako, may pagdiriwang. Tulog kasi nagtulog eh. Kaya, hanggang panaginip na lang. Yun. Kaya, tulog kayo. Yan, ginawa mo yun. Yun yung ang dami mong pangarap. Yun ang problema. The reason why most people are not excellent because they do not understand how to differentiate intention doon sa pinaka-competence nila. Kasi nga, yung intention hindi naman yun ang level of competence mo eh. Kaya yun, marami ka intention. Sana ganito ako. Hindi, ano yung dapat mong ginawa? Di ba? Ayun. Kasi ang magulang, nakaano agad may ginawa kang hindi maganda, sisermonan ka agad eh. Naalala ko yung illustration ni Sister Diona, yung isang bata, naglaro ng crayon, kung ano-ano pinulayan, tapos pagdating ng nanay, sabi niya, ay, ang ganda ng ginawa mo. Na-encourage yung bata. Pintor, Oo. pintor. Naging painter siya ng mga Benjamin portraits West. ng mga, Si Benjamin ng West. mga
portraits ng president. Yes. So, yun. Malaking bagay yung encouragement ng parents. Kayong mga kuya, ate, no? Sa panahon natin ngayon, kasi di ba ang dami ng mga influences, no? So, paano ba natin i-align yung standard ng mundo ng excellence o ng nakikita natin sa social media versus sa reality na nangyayari talaga sa atin? Yeah. But just to make it clear, siguro to clarify sa brain ko lang, no. Para sa sabi mo, ito yung pinapakita sa mundo sa mga social platforms, ito yung mga excellent na bagay. Tapos ito naman yung totoong nangyayari sa buhay mo, di ba? Parang minsan, akala mo, ang ganda-ganda, nakangiti sila lahat, excellent family, pero kinukurot sa ilalim, di ba? Parang ganun ba? Yung realidad, hindi yung totoong nakikita, no? So ngayon, tayo naman, natutokso tayo to cope up with that kind of standard. No? Ito yung masayang pamilya, gusto ko ganyan din, mga ganun, di ba? Yung iba, wow, ang payat niyang sexy niya. Yung pala naka-photoshop. Tingnan lang, di ba? So, yun. Paano? Yun. Ang gandang tanong yan, Pepper. Sasagutin niyo ni attorney. Kasi sabi ni Kuya Erwin, Gen Z. Tapos sinabi social media po. Di ikaw yan. Ito yung Facebook ni Kuya Erwin. Pero tama naman po, no? Parang ang bigat po kasi, which is relative recently with me na recently, I do have some sort of frustration with myself na parang kausap ko yung professor ko and ang tagal niya na in practice to think na she was already in 30 years, 20 years in practice. Tapos parang sabi ko, katulad nito parang even hindi lang social media kasi yung pinopost naman sa social media and pinapakita, parang halos perfect na eh. Ito ka dapat. And nandun yung frustration ko na ang lungkot ko, actually, nalulungkot ako talaga na sabi ko, dami ko pang kakaining bigas. Parang ang dami ko pang kailangan i-improve sa sarili ko. Parang feeling ko kulang na kulang ako. Parang ganon. Because I compared myself to her. Pero yung reality ko, hindi ko nakita na bakit ko kailangan, it took me a lot of time para ma-realize ko na bakit kailangan kong i-compare yung ngayon ko sa ngayon niya. Kasi yung journey niya being a good lawyer, yung journey ng mga nakikita natin with a lot of standards sa mundo, ini-struggle nila yun eh. Journey muna nila yun eh. They just process the after fact. They just process or they just posted yung mismong, ito yun. Pero hindi mo alam kung paano sila nag-struggle. Minsan kasi nakita lang natin yung 100%. Pero hindi natin nakita yung paano na-attain nila yung 100% and gaano sila katagal sa journey na yun. Because others would be like, hindi, 30 years ako bago ko ma-attain to eh. 30 years ako bago ako magkaroon ng boundaries. 30 years ako paano ako maging matapang. Pero yung others naman, hindi, matapang na talaga ako nung umpisa pero gusto kong bumalik sa softness. Diba? There's always journey. Pero ang pinakamaganda is accept mo muna yung reality mo na nabanggit ko ng mga nakaraang episode, diba? Parang sometimes our parents impose us high standards. So, parang in my culture, parang 95 sasabihin sa'yo, bakit 95 lang? Parang, ha? Parang, bakit hindi ka kasama sa top 10? Parang, ha? Parang, yung position mo na nga, others nagpapasalamat na eh. Nabuti ka nga 95, buti ka nga 80, kasi anak ko bagsak eh. Parang ganon. Yun yung minsan hindi natin na-accept sa reality natin na buti ka nga, ito na yung napagdaanan mo. Sometimes we forget to be grateful for ourselves kung ano yun yung journey natin. And gusto natin na, hindi, dapat ako maging ganito eh, kasi ito yung sabi ng mundo. Kailangan mag-aral ako ng ganito. Kailangan maging internationally competitive ako. Pero nakita mo ba, na-appreciate mo ba kung paano ka naginawa ng Panginoon ngayon? Kasi you do have a lot of things in life, pero wala sila. Parang yun yung, lagi akong babalikan ng mom ko na, hindi mo ba nakikita kung paano ka binuo ng Panginoon? Yung iba wala din yan eh. So you don't need to, kumbaga, super grind. Kasi yun yung mangyayari sa kabataan ngayon. Parang lagi silang grind. Saka ang problema ngayon, talagang we tend to, tayo lahat. Kaya ang ganda nung sinabi ng Lord lean not on your understanding. Di ba? Acknowledge Him in all your ways. Trust in the Lord. Parang, sorry, nagbalibaliktad na yung aking sequencing. Pero, trust in the Lord, lean not on your own understanding. Sabi niya, acknowledge Him in all your ways. Kasi ang idea is you give your best kung ano yung binigay sa'yo ng Diyos na responsibility. And if you are found faithful, the Lord will entrust you greater things. And ang ganda nun, promotion does not come from the east or from the west. Kaya, kunyari, gawin mo lang. Kasi, looking back, I could not even imagine where I am right now.
Pero yung unti-unti lang na aral on your own, trying to be best with what God has already provided you. Nagsimula ka mag-Bible study sa mga farmers, sa mga fishermen, tapos binibigay mo yung best mo, tapos little by little dinadala ka sa ibang kasi sabi ng Bible, a skillful man will serve the king, di ba? So hindi mo alam, basta you just enhance your skill, you give you give your best in everything you do for the Lord, and si Lord magpa-pave ng way to bring you where you should be. Kaya importante, kaya itama ka yung parang, wow, 30 years, di ba? Ginawa ng, gusto ko, yung professor ko, layo ko pa. Ang dahil ko pa kakaning bigas. Hindi, huwag kang kumain ng bigas, kanin. Ang hirap ka, tigas-tigas nun. Di ba? Oo, kaya importante. Tsaka, hindi maganda, hindi healthy yung maraming kanin. Kaya importante, you just give it. Yes, and you would be surprised that you would even go beyond what your professor had achieved, di ba? Hindi mo alam Basta ang promotion kasi galing sa Diyos. And I encourage every viewers that we have na maging faithful kayo sa Diyos. At saka, don't try to promote yourself. Let God promote you as you faithfully serve Him, as you faithfully give your best with what calling God has for you. Yan. Sa tingin ko, total klaro na po yung mga naging payo. Kung medyo naapektuhan ka na ng social media dahil iba na talaga sa realidad, baka it's about time na bumitaw ka naman ng konti na sa social media. Dahil talagang marami tayong mapupulot na hindi rin healthy. Marami maganda, pero marami ring hindi healthy na pwede mong ikalugmok, ikalungkot kumpara sa tunay na realidad. Tama, kasi social media parang medyo social Social po sila Hindi mag-alalay tayo. Para lang yung Gen Z yun Sige. Siguro, medyo magandang pagkataon nabigay na natin yung ating mga final na paalala at saka mga payo sa ating mga tagapanood. Simulan mo na, Per. Sa akin po, let us always remember to follow the word and not the world. To store up treasures here, store up treasures in heaven rather than here on earth. Kasi yun po yung minsan na nagiging natin. Share ko lang din po, di ba may recent po na nangyari, yung about po dun sa sikat na influencer, na anxiety siya, na depressed na pala siya, ganun. Pero grabe, dami niyang followers, ang dami niyang views all the time. Pero yung reality ng life niya, akala pa ng iba, excellent yung ginagawa niya, which is sa social media, yes. Pero sa loob niya, hindi, parang may kulang na sa akin. Hindi na ito ang nakakapagpasatisfy sa akin. So, ang maipapayo ko lang po sa inyo mga kapatid is, lagi po nating tandaan na meron tayong creator, and kapag lumayo tayo sa function and purpose natin, sa kung sino yung gumawa sa atin, doon tayo mag-start mag-compare, doon tayo mag-start na hindi maging excellent. Kasi akala natin, ang excellent natin is katulad din ng excellent sa iba. So we have to really know our purpose and function as a child of God. Yun po isa. Ganda nun. Tulad na nasabi mo kanina, ay quoted scripture, sabi mo, whether you eat and drink, do all for the glory of God. So I think if we are clear do sa gagawin natin, kung anong purpose natin, and if we truly believe that we have done our best, that we have glorified God, then we can rest. Hindi naman kailangang maging anxious tayo. Iyan nga ang isa sa mga sinabi sa akin ng nanay ko na hindi ko ba kalimutan. Noon pa, sabi niya, do not let anyone or anything drag you down. Ayun. And every time I feel na parang hindi yata tama to, I distance myself. I don't want anything or anyone to control me the way the world will try to mold you in its in its way. So be aware lang. Very good. Pero sa akin po, sa isang payo na pwede kong mabitawan ngayon, kung patungkol sa excellence, I think yung klaro na may sinasabi ng Book of Galatians na tayo, na anumang ginagalawan natin sa pag-aaral, sa negosyo, sa sports, wala tayong ibang piniplease. Hindi tao. Ang piniplease natin ang Panginoon Diyos lang. Kaya yung triathlon team namin, ang pangalan po nun is AO1 So, Audience of One Triathlon siya.
So, ibig sabihin, just do your best, God will take the rest. So, lahat yon. At the end of the day, wala tayong maitatago sa Panginoon Diyos. Alam ng Panginoon kung anong laman ng puso natin. Alam ng Panginoon kung tamad ka talaga o nagpapakitang tao ka lang. At the end of the day, alam ng Diyos na ginawa mo ang lahat. At siya ang magpopromote sa'yo. Sabi nga ni Kuya Bong kanina. Siguro para dun sa mga estudyante na parang minsan we aim for higher grades, pero ang ganda din balikan na sometimes grade is just a number, and I've seen that also many times na pagdating mo, pag-graduate mo, ang kukunin namang may sa trabaho, yung may experience, yung maganda yung background, 'di ba? Pero ganun din yung reality in life eh. We may achieve a lot of things, pero what if yung mismong nagbigay sa'yo ng buhay, hindi mo na i-please? 'Di ba? Parang hindi natin, madadala man natin all the titles in the world. Siguro, ito ka, and all of your achievement, you may be part of the history book. Pero the thing is, people will tend to forget. People will tend to revise the book. People will tend to revise the narrative. Pero ang isa lang yung, ang ganda nung sinabi ni Ka Berwin, audience of one. So, in all of what you're doing right now, pleasing your parents is honoring God as well. So, you have to make sure na, Lord, ito yung tawag mo sa akin. This is my identity. And I have to be excellent kasi mahal kita. So you are motivated no longer by the pressure of the world, but you are motivated by the love. And yung, kumbaga, let's say yung pressure ng world, make it useful na parang use it as a grit or propeller mo na, ito pa pala yung mga kailangan kong i-improve with myself. So I don't need to be frustrated, need to be depressed. I don't need to be depressed, but rather these are the things na kailangan kong i-catch up. Pero Lord, tulungan mo ako kasi we cannot really improve ourselves. Only God can expand our capacity. Kaya yun yung pinaka maganda doon na, Lord, tulungan mo kasi yung motivation ko is to please you not to please the people. Amen. Ako, napakaganda ng mga tips ninyo at payo. And alam niyo po, ang excellence is an act of worship. Kasi whatever you do, do it heartily unto the Lord and not unto man. Kaya kanina binanggit nyo rin, whether we eat or drink, we are to glorify God. Kaya tandaan natin, ang Christian motivation, primary motivation for excellence is not for national pride, not for personal success, not for recognition. It is always for the love of our God, the love that we have for God. Kaya tayo pong lahat, we need to work with excellence. Importante po yan. Tingnan nyo na lang si Joseph administering Egypt, si Daniel serving Babylon, and Nehemiah rebuilding the temple, and Paul as in doing his work while ministering. Those are excellent actions, no? And kaya ayaw ng Lord na magsettle tayo sa mediocrity. And dahil na nahuhulog tayo kasi we confuse good intention with good execution. Alam nyo, hindi sapat na meron tayong good intention. We make sure that we execute it properly. Diba? At dapat maintindihan natin that we do not accept cultural excuses na pwede na yan, okay na rin yan, bahala na. Hindi bahala na kasi it must be intentional. You see, to be excellent must be intentional. Hindi yan accidental. And minsan nakakalimutan natin, competence is a form of love. Isipin mo kung doktor ka and you're studying poorly. Isipin mo kung teacher ka and you're teaching carelessly. Imagine mo kung pastor ka and you prepare poorly. No, the church suffers and so many people will suffer. Kaya po, love seeks the good of others and excellence often serves the best, di ba? Kaya, ang simple framework po na sana iwan ko sa inyo is learn to serve. See your work as sacred. Every legitimate vocation can glorify God. No, mapa-janitor ka, mapa-engineer ka, pastor ka, entrepreneur, teacher, government employee, or estudyante. Your work, your studies matter to God. Pangalawa, embrace continuous growth. Diba? Excellence requires learning. Si Daniel and his friends distinguished themselves because they developed their abilities. No? Nag-aaral sila eh. Kaya, what skill do I need to improve this year? Tinatanong mo rin yun. What book should I read? And who can mentor me? Yun form yun of developing yourself. Letter R is reject the spirit of mediocrity. Not perfectionism, but refusing careless work. Yung hindi nag-iingat. Di ba? Kaya nga si Daniel was distinguished because an excellent spirit was with him.
Grabe, no? Pati kitang-kita yun. In fact, even si Joseph, kitang-kita lang yung presence ng Diyos kay Joseph. Kaya everything he does prospers. Now, we value faithfulness in small things. Kasi yun ang turo ni Jesus. One who is faithful in a very little thing is also faithful in much. Diba? Kaya yung atin pong pagiging faithful individually, that will bring excellence. And of course, finally, encourage excellence in others. And alam nyo, yung excellence spreads through culture. People improve when they are modeled. Diba? Somebody modeled it, somebody celebrated it, and it is expected by someone. Kaya, ang role natin is not only to be excellent for ourselves, kundi para ma-influence natin ang ibang tao. Kaya, ini-encourage ko kayo, be excellent because we serve an excellent God. No? Kaya naman, sa lahat ng ating gagawin, always give glory and honor to the God who deserve our excellence. Mga kapatid, God wants to bless you, but He wants you to be the person that He designed you to be, an excellent image of God. We want to pray for you. Tayo po'y mag-pray sandali. Father in heaven, we thank you again for this wonderful episode. Thank you, Lord God, for reminding us, especially for this upcoming school year, na panibago na namang hamon. I pray for the students to be excellent, hindi lang para kung makakuha ng mataas na grade, kundi maging mabuting mga estudyante, maging mabuting mga bata, at magiging paghahanda sa kinabukasan na isang mabuting bayan. At higit sa lahat, isang bayan na nagmamahal at nagbibigay kalwalhatian sa inyo. Lord, hiningi namin na yung mga magulang, huwag po siyang itulak ang mga bata sa isang standard na hindi naman po excellent. O kaya naman ay standard na panglaman na perfectionism. Sa halip, matulungan sila na maibigay ang kanilang todo na hindi man pare-parehong grade, hindi man pare-parehong resulta, but at least they gave their best, glorifying you, honoring your name. Salamat po ulit, Panginoon Diyos, for this wonderful privilege of serving you. So Lord, we give you all praises in Jesus' name. Amen. Okay. Kaya naman mga kapatid, siyempre sa kagustuhan natin maging excelente, ang dami rin mga hamon, ang dami rin mga hadlang. Kaya ito lang masasabi ko sa inyo, umulan man, Umaraw. O bumagyo? Kung kailangan nyo ng payo, Nandito lang ang Payo Kapatid! Yahoo!